Hi mga besi ko, a day in my life as a student in Pasig City. Naligo na ako dyan kasi umuwi na yung mama ko galing work niya. At pag uwi niya, may dala daw siya na lulutuin ko at i-vlog ko daw iyon. Kaya agad-agad akong naligo at lumabas ng bahay para puntahan yung bahay ng mama ko. Hindi naman kalayuan yung bahay ng mama ko, sa likod lang ng bahay namin. So bali yung bahay namin hinati sa apat tapos may likod pa. Kaya doon sa likod nakatira yung mama ko. Pagtapos kong puntahan si mama at kunin yung lulutuin ko, umuwi na ako kaagad para maumpisahan na. Abay sa totoo lang ngayon lang ako magluluto ng sweet potato. Eto palang lulutuin ko ay pang merienda pala naming lahat. Pagtapos kong makuha, dumiretso na ako kaagad sa lababo namin para mahugasan. Abay habang hinuhugasan ko yan ay nag-iisip na ako kung paano lutuin at hiwain. At alam ko nga sa sarili ko ay mahihirapan ako maghiwa nito. Kasi sobrang tigas talaga niya, mas matigas pa siya sa carrots. Ngayon lang nga ako magluluto niyan pero alam ko sa sarili ko na madali lang yan. Abay syempre think positive tayo at ako ay magluluto. Para masarap ang ating lulutuin, ang secret recipe kasi niyan ay ang pagmamahal, sabi ng lola ko. Kaya kapag talaga ako yung nauutusan magluto ay may kasama talagang pagmamahal yan. Minsan pa nga ay sinasayawan ko pa. Ito nga at nag-ihiwa na ako dito at sobrang tigas talaga. Pero nung sunod-sunod ko ng hiwain ay hindi naman na pala. Habang ang naghihiwa ako dyan ay napapaisip na ako kung ano yung sunod kong ibablog bukas. Pagpasensya nyo na yung background ko at napakaingay talaga. Abay totoo nga palang nakakaubos ng masasabi dito. Sobrang thankful nga ako at ang lahat ng pamilya ko ay nakasuporta kaagad sa akin. Kahit na nag-uumpisa pa lamang ako sa pagbablog. Sa totoo lang naman, wala naman talagang masamang mangarap, diba? Magtiwala lang kayo sa mga sarili nyo ay maaabot nyo ang mga pangarap na gusto ninyo. Abay, pasensya na ulit sa background ko at nagluluto yung lola ko. Matapos kong ang hiwaan ay lulutuin ko na. Siyempre hindi ko na pinakita kung paano ako naglagay ng mantika. Nang kumukulong na nga ang mantika ay inilagay ko na yung mga nahiwa ko. Sa mga bata na magluluto ng ganito ay magpatulong kayo maglagay sa mga magulang nyo para hindi kayo matalsikan. Lalo na kapag takot kayong matalsikan ng mantika. Pagtapos kong inilagay yung kalahati ay hinalo-halo ko lang to. Tapos hintayin nyo lang maging golden brown. Pagka ganyan nga ang itsura ay pwede nyo nang hanguin sa kahirapan. Para maging crispy at crunchy. Baka magtaka kayo kung ano yung nasa pinggan ko, ayan yung kitchen tissue. Abay pahinto-hinto pa ako sa pagbigkas ng kitchen tissue at baka magkamali ako masabi ko towel. Dito nga ay hindi ko na pinakita lahat kung paano lutuin. Pagtapos kong lutuin ay nagpakulo na ako ng konting tubig. Nang mailagay ko na nga lahat ng tubig ay hinintay ko lang kumulo. Nung kumulo ay naglagay ako ng 3/4 cup of sugar. Ang gagawin nga natin dito ay magtutunaw tayo ng asukal. Inuulit ko po, pasensya na sa background ko at napakaingay talaga. Dito nga ay naghintay ako ng ilang minuto para kumulo. Nung kumulo na ay nilagay ko na lahat ng naluto ko. Pagkatapos ko ng paghaluin lahat ay hinalo-halo ko lang ito para mas lalong sumarap. Pagtapos kong haluin ng mabuti ay naglagay na ako sa pinggan. Hanggang dito na lang mga besi ko. Salamat sa panonood. See you on my next vlog. Bye-bye. A few moments later.